Isang mapagpalang gabi po isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, mga minamahal na kapatid. Bagamat po ay ilan-ilan lamang po tayo, subalit manalig at magtiwala po tayo. Pamaya-maya po ay aayayahan na ng ating Panginoon, ating mga kapatid. Amen po ba doon? Ngayon po ang unang gawain sa taong 2015 na panggabi po. Kaya mapapalad po ang bawat isa na sa bawat araw ay hindi lumiban o hindi nagpasubok sa dala ng panahon, sa paanyaya ng katawan na bagamat nakakaramdam ng hindi mabuti o hindi maganda sapagkat sa dala nga po ng ating Panginoon na kung minsan sa ating kapagudan ay nagkakaroon po tayo ng hindi maganda o hindi magandang pangkatawan ng lupa. Amen po ba doon? Kaya bilang unang taon, nais ko pong tawagan ang aking Tita Promise Gonzales. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa gabing ito, mga kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Samahan niyo po ako magpuri at magpasalamat sa dakilang Ama. O dakilang Ama, papuring walang hanggan sa iyo ay aking itinataas. Salamat po, Ama, sa walang hanggang biyayang aming nagtatanggap mula sa iyong kadakilaan, mula sa iyong kapurihan. Salamat po, Ama, sa isang taong nagdaan na puspos ng biyaya, puspos ng pagpapala. Sa isang taong damang-dama namin ang iyong presensya, ang presensya ng iyong banal na Espiritu, dito at maging sa tahanan o sa labas man ng damdamang banal. Salamat po, Ama, sa buhay na pahiram. Salamat po sa aming kalakasan. Salamat po sa kapayapaan ng aming isip at kalooban. Maraming salamat po sa pamilyang sa akin iyong ibinigay, sa isang kapatiran na puno ng pagmamahalan, bagamat manaka-naka, ang pagdalisay ay dumaratal. Papuring walang hanggan ang itinataas ko sa iyo, o dakilang Ama, sa aming Apo Kunching na sa aming iyong alay, na kung hindi sa Kanyang walang sawang pagbabata, marahil hindi ka namin tuwirang nakilala. Salamat po, Ama, at nawa po sa taong ito ng 2015, patuloy mong idatalang yung banal na Espiritu sa bawat isa sa mga anak mong tuwirang sa iyo ay nananalig at nagtitiwalang lubos. Patuloy mo pong paningningin ang liwanag na sa amin iyong pinagkaloob. Patuloy mo po kaming akayin at biyayaan ng salitang pangkabanalan. Turuan mo po kaming manahan sa iyong kalooban ng may katapatan. Bikisin mo po kami ng pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na hindi naghahanap ng anumang kapalit. Bikisin mo po kami ng pangunawa at pagbibigayan, upang sa ganitong paraan ay maipadama namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ang lahat po ng papuri itinataas ko sa iyo, o dakilang Ama, sa matamis mong pangalan, sa kadakilaan ng iyong anak na si Jesucristo bilang divine mercy ang aming pinaglilingkuran, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkalinga ng Inang Birheng Maria, at ng aming Apo Kunching na kinalaman mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa gabing ito. Merry Christmas at Happy New Year. At advance happy trekings po. Yun po ay sineselebrate natin ngayon ang hindi na January 6 but instead first Sunday of January. Amen po ba doon?
Amen. So, ready na po ba kayo dun sa inyong mga New Year's resolution? Si Teacher May, ready na. Tsaka si Tita Maris, I know. But then, papuri sa Ama ang aking itinataas sapagkat binigyan ako ng pagkakataong makatindig sa kanyang dambanang ito upang magpurit magpasalamat sa isang taong nagdaan na puspos ng biyaya. Kung saan dito, ang presensya niya ay aking nadama, sa kabila ng mga nakanakang pagdalisay na dumaratal sa aking buhay, sa aking pamilya, subalit sa kalooban niya, ito ay magaang naming nalalampasan. Alam niyo po kung minsan, sadyang ang plano ng tao ay hindi plano ng Ama. Kung ano po yung akala natin the best na para sa atin at sa ating mga anak, yung pala ay hindi pa rin. Sa kabila ng ang plano natin at ang ating inaasahang maialay sa kanila ay pulos na maganda, subalit kapag hindi kalooban ng Ama, ano man ang gawin natin, hindi natin makakamit ang kaganapan. Subalit purihin ang Ama, sapagkat nananalig po ako na kung may mga kaganapan, bagamat masidhi ang kagustuhan bilang pagkatao para sa pamilya at sa anak o maging sa mga kakilala man, hindi niya niloob na magkaroon ng katugunan. Bagamat may lumbay, subalit ito ay sa umpisa ay may bigat, subalit sa kalooban ng Ama, ito ay madali at magaang na naisadsad. Biyaya. Ang biyaya niya ay walang katapusan. Ang biyaya ng Panginoon ay walang hangganan. Ito ay hambing sa dagat, sa kailaliman, kung sa ibabaw'y tatanawin, di natin makikita ang laman ng dagat. Ang biyayang puspos na sadyang kay Rami, kung ating tatanggapin at ating liliripin, ito ay mula sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan. Paano nga po ba natin isinadsad ang isang taong nagdaan? Alam niyo po, ang isang taong kong nagdaan ay may mga kaganapan sa buhay at sa hindi kabatiran ng nakararami, lalong higit ng mga tagasunod. Kami po mayroong mga pinagdadaanang hindi na po marapat na isiwalat pa sa inyo sapagkat ang nais po namin bilang alagad ay makapagdagdag ng katatagan sa inyo bilang tagasunod at mga pasyente. Ang mabigyan kayo at magabayan, mabigyan kayo ng kapayapaan ng kaisipan sa aming maliit na kakayanan. Kung kaya't kami din bilang tao, bagamat alagad, ay dumaranas din kung minsan ng karamdaman. Mayroon din po kaming mga nararamdaman sa katawan, subalit ang lahat ng ito ay magaang naming nalalampasan sa gabay at patnubay ng Ama at sa aming mataimtim na pananalig na may magagawa siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At bilang tao, siyempre po kahit hindi sinasadya, nakakasakit din ang kalooban ng kapwa. Subalit purihin dakilain ng Ama sa kalooban niya. Madali kaming nakakabuelo. Ano po yung ibig sabihin na nakakabuelo? Nakapagninilay, nakahihingi ng patawad, at nagsusumakit higit sa lahat
na hindi na muli itong magawa at maipadama sa kapwa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bilang kabiyak ng puso at magulang, meron din po ako siyempreng mga loopholes. Meron din po akong mga kahinaan. Meron din po akong kung minsan kung minsan nga ba o baka po maaaring madalas pa na nagagawang hindi kaaya-aya sa kanila. Subalit sa gabay at patnubay ng Ama, inalis niya na po sa akin yung pagiging temperamental at saka po yung masyadong abrupt na kapag ka nagagalit ayun na agad. Purihin ang Ama sapagkat yung ganon, nakakahiya po sabihin hindi na ganon, pero nagiging ganon pa din po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sapagkat hindi po talaga ang hindi magtama ng kaanak. Amen po ba doon? Lalo na kapag ang kasama mo sa buhay ay sabihin natin na kung minsan Diyan, Daddy. Kung minsan ispilengin natin. Gano'n na nga po kung minsan ako siguro marahil ang nagkukulang o nagiging malabis. Kaya dumarating ako dun sa point na parang hindi ako agad-agad nauunawaan. Thank you. At hindi rin po kami nagkakaunawaan. Kayo po ba ganun din? Dumarating din po ba kayo dun sa ganung point? Kayo din po? Opo. Ang hirap po, no? No. No po, hirap po, ano. Pero po, mapalad po tayong mga inakay sa dakong ito sapagkat sa araw-araw po nating patungo sa banal na dambanang ito, sa araw-araw nating pakikinig ng taimtim sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat nating mataimtim na pakikinig sa bawat pagbabahagi ng mga kasama ko, mga kapatid kong alagad, lalo na ng Mother Maris, ng aming inang pastol, ni kapatid na Mirna, na may kasamang awit pa, tunay na nga pong napakadakila ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay, kanyang pinag-ugnay-ugnay, pinagdugtong-dugtong, upang dito nga ay kapulutan ng mabuting aral. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ba ang Diyos? Amen. Salamat po. Kahit po iilan tayo, dumadagong-dung po ang palakpak nyo. Purihin ang Diyos. Opo. Kanya po, ano pa nga po ba ang maganda kong maibabahagi? Mapakamarami pong magandang bagay na dapat ibahagi. Subalit, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ng iba kong kapatid na makapagbahagi. Kayo din po, alam nyo, totoo po yung sinasabi ni Mother Maris, nila Mami Beth, nila kapatid na Marie, na sadyang napakasarap pong tumindig sa harap na ito upang magbahagi ng kadakilaan ng Diyos. Amen po ba doon? Yes, amen. Kanya po, huwag po kayong mahihiyang tumindig upang isiwalat ang kadakilaan, ang kabutihan ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At saka po, alam nyo mga kapatid, pag po ang ating kalooban ay matapat sa Panginoon, ang lahat po ng bagay ay magaang nating naisasadsad. Kapag po ang ating panambitan sa Kanya ay taimtim. Isang example po, at ito ay fresh na fresh. Kahapon, pagkatapos po ng gawain, idiniklara na nila ng maestro, ng iba kong kapatid na wala na kaming practice sa choir. At siyempre po, gusto ko na ding umuwi. So sabi ko, makikisakay ako sa kila kapatid na baby. Matagal po. So sabi ko kay Doki, hindi rin po ako napakisakay doon dahil matagal pa din dahil marami pang kakausapin pa po ako, pumunta sa adoration. Sa hindi po sinasadya, kung andito kayo kahapon, umabit si kapatid na Seth at may dala po siyang sasakyan. Hindi ko po alam na dala niya pala yung pasyenteng bata ditong 4 na taon. At nung ako po'y masakay doon sa van, kasama ko yung isang tagasunod na
na nakikiride din. Sabi ko, alam niyo po ba, nung pagsakay ko, nakita ko dun yung 4 na taong batang nakikita nating karga ng ina dito. Bilang ina, napaka-heartbreaking nakita ko yung bata sa edad na 4 na taon ay nakaganon, naninigas yung paa, nakatingin na lang sa kawalan, may NGT bilang daluyan ng pagkain niya. At kapag may nararamdaman, biglang umiyak, subalit hindi siya makaiyak, sa halip ay iingit lang o dili kaya'y mangingiwi sa kung ano man ang nararamdaman. It breaks my heart. Parang hindi ko po kayang tagalan. Kung pwede nga lang po kung parahin ko yung sasakyan upang bumaba, sapagkat yung habag ko ay gano'n na lang. So, purihin ng Diyos sapagkat inaral niya ang mga inaaral niya sa amin bilang alagad, ay muling ipinadama niya. Kung kaya't sa halip, mataimtim kong idinulog yung bata na yon at ang panambitan ko, nawa po may kahabagan mo itong bata na ito. Kung kalooban mo po, dagdagan niyo pa ang buhay na pahiram, bigyan niyo po siya ng mapagkataon. At hanggang kagabing pagbibigil namin, dala ko sa balintataw ko ang itsura ng bata at ang habag sa puso ko. Kung kaya't sabi ko doon sa aking kawan, sa aming pagdulog, mga anak, samahan niyo akong idulog ang batang ito, na ganito yung itsura, ganon. At sama-sama po kaming nalangin. At purihin dakilain ng Ama, sapagkat kung paano kung nakitang yung bata na yon ay nakahiga na naninigas na ganon. Kanina po nung ipinasok dito nung nanay niya, ay naiuupo na daw po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, kung dumadating po tayo dun sa pagkakataon na tayo ay nasa ganong sitwasyon, alam niyo po, doon po ipinakita sa aking muli ng Panginoon ang matapat na panambitan ay dinidinig niya. At ang sama-sama daw pong panalangin ng mataimtim ay lalong higit na pinapagindapat niyang madinig. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung kaya po kanina, kung paano kung nakita yung bata na kung kahapon ay nakahiga, kanina ay kalong na nung kanyang ina at sabi nga po ni kapatid na Sep, 10 nung nanay niya, pati nung lola, purihin ng Diyos. Sapagkat yun nga daw pong bata na yon ay naiyo po na. Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Kanya po, kung kayo man ay mayroong mga karamdaman, dalahin sa buhay, ganito lang po yun, kung ikay may lumbay o karamdaman, ikaw sa may manahan, kumatok ka lamang, ika'y pagbubuksan, humingi at ika'y bibigyan. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yun lamang po at walang hanggang papuri ang itinataas ko sa dakilang Ama, Anak, Espiritu Santo sa 1 taong puspos ng pagpapala at pagmamahal niya. Salamat po, Ama, at nawa po sa taong ito, patuloy mo po kaming kupkupin sa makaama mong paglingap. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Bukas po ay ang Kapatiran Divine Mercy po ang mangangasiwa sa banal na misa po sa ganap na ika-6 ng umaga at pagkatapos po nun ay magkakaroon po ng meeting ang mga kaps sa ganap na ika-8 ng umaga. Buhay po ba ang Diyos? Inaantok na po ba kayo? Wag po tayo magpadala sa dala ng ating panahon o mga bigat ng ating kalooban sapagkat ang araw po na ito ay isang biyaya sapagkat ito po ang unang taon ng gawain ng gabi. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa ikalawang
mag-aalay ng awitin. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Annalyn Reyes. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa gabing ito. Happy New Year ulit. Okay. Kanina pong tanghali, ang bahaginan po o ang tema ay paghahandog. Ano po, paghahandog, ano po? Idiretso ko na lamang po yun, ano po, para nang sa gayon ay makapagbahagi din naman po ng karambot. Kung paano nga pong may ahandog natin sa ating Panginoon sa ganang sarili po. Ayun, kumot, yan nga po, isang lingkod, may tinanguan, at ang pag-aatas ay ang papurihan at pasalamatan siya, kahit anong nararamdaman, ano po, pero parating din po yung kahinaan na minsan ay kagaya ng pag-inuubo, may sipon, ano po, nandoon yung pagtanggi. Subalit, kapag tinawag ka, hindi ka makakahindi, ano po, andito na ano po. Subalit yun nga po, gayon na lamang ang paghahandog mo bilang isang lingkod niya sapagkat yun po ang pag-aatas. Hambing ng mga nakarang araw ay bingi. Ngayon naman, puro singaw. Subalit, hindi maaaring tumanggi, ano po. Sabi ko nga po, gayon din naman po, si ating Mother Mirna, andoro ng pagdelisay, ano po, hindi mawawala, ano po, hindi talaga magwawala. Subalit nga po, nang dahil isa kang lingkod na may tinanguan, na may pag-aatas, na marapat gampanan, ito pa rin po at nakatindig sa harapan upang makapaghandog at makapag-alay ng papuring awit, pasalamat sapagkat nakaraos 2014 ng maluhati. Na po, papurit pasalamat sa ating Panginoon. Para po sa inyo at syempre sa ating buhay na Diyos. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In the process of growing, I can learn to care, but it goes against the way I am to put my human nature's down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shout the thing you do, and God's surrounding can be easily ignored. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo.
tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In the process of growing, I can learn to care. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shout the thing you do, and God's approaching can be easily ignored. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa lahat ng pagsubok ko. Hintulutan mong lahat ito, pagkat dakila ka. Ang sino mang nananalig sa'yo, kailan may di pababayaan mo, pagkat itong pangako mo sa mga lingkod mo. Manahan lamang sa iyo, patnubay ng iyong Espiritu, tuwirang ikagawad mo sa mga anak mo. Kaya papuri ko sa'yo, tanggapin mo, Diyos Ama ko, purihin kang walang pay sa buhay ko. Salamat sa patnubay mo, tuwirang di nawawalay, pagkat ako
Kaya't gamitin mo ako, tinig ko'y alay sa iyo, pagkat ito'y mula sa iyo, gamitin mo. Purihin ka, O Diyos Ama, purihin kang walang humpay, sa iyo ang aking buhay, iyong iyo. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Baka po nakatulog na tayo. Wala na po makikinig sa banal na Espiritu sapagkat iilan-ilan lamang po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa tuwin na po ang dapat na gawin ng bawat anak niya, magpurit, magpasalamat sa nakaraang taon, biyaya at pagpapalat ang naman ang mga balakid, subalit patuloy tayong sinadsad ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya muli sa darating na taon na ito, panibagong biyaya at patuloy na huwag tayong pabayaan sapagkat ang bawat araw ay nandyan po ang balakid, mga pagsubok o mga problema. Subalit sa ating pagsubok na ito ay huwag nawa sana tayong makaligtaan o huwag nawa sana tayong lumayo sapagkat patuloy natin harapin sapagkat ang mga pagsubok na ito o pagdadalisay ay kapahintulutan lamang po ng ating kalaban. Sapagkat ang ating Panginoon patuloy na sumusubaybay, patuloy na sumusuporta, at patuloy higit nagpaparamdam ng pag-ibig na tapat. Amen po ba doon? Kaya ang ikatlo pong magbabahagi, tinatawagan ko po ang aking kapatid na Nene Espinola. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko pong pasalamatan at papurihan ng Ama sa isang taong singkad na kami ay Kanyang ginabayan, binigyan ng patuloy na binibigyan ng pag-asa. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga ginawa ng Ama sa amin kung paano niya kami ginabayan. Katulad ng aking kabiyak ng puso, ngitong taon na to, nagkaroon siya man. Subalit, sa patnuway at paggabay ng Ama, ang karamdaman niyon ay sadyang nakatulong pa sa kanya. Sapagkat nahilig po siya sa malakas na pag-inom ng alak. Subalit po nung nagkaroon siya ng karamdaman, na-control po ito. Umiinom man konti na lang po. Nagkaroon po siya ng disiplina. At yun po ay pinasasalamatan ko sa Ama. Sadyang bibigyan ka ng karamdaman, subalit yun ay sadyang makakatulong sa iyo. Makapagninilay ka. At doon po sa aking anak na dumating siya ng April, galing sa Dubai. Bago pa man pumunta ng Dubai ang anak ko, ibinahagi na ng banal na Espiritu sa ato ng ating Apo Conching na hindi siya magtatagumpay, magkakaroon siya ng trabaho, subalit merong magaganap. At yun po ay nangyari. Bago mayari ang kontrata niya, nagkaroon siya ng problema. Magdadalawang taon na po sana siya. 2 buwan bago mayari ang kontrata, nawalan siya ng trabaho. Kaya po nung April ng nakaraang taon na to, nung umuwi siya, hindi na po siya bumalik. Subalit, dito na po siya, hindi man kagad siya nagkaroon ng trabaho dito sa Pilipinas. Kasi po nung bago siya umalis noon, regular na siya sa Generica.
Ah, nung nakauwi na siya, bumalik dito, ilang buwan din po siyang walang trabaho. Nagkatrabaho siya buwan ng August at pinupuri ko ang Ama. Sapagkat sa hirap na makapaghanap ng trabaho, ay binigyan siya ng pagkakataon ng Ama na makapaghanap buhay muli dito. At umaasa po ako na mas higit pa ang ipagkakaloob ng Ama para sa kanya. Mas may maganda pang magaganap. Amen po ba? At sa akin po, inaamin ko po na bilang alagad, meron po akong naging pagkukulang at batid po ng Ama yun. Madalas po ako Marta. At subalit, hindi niya ako pinabayaan. Ginabayan niya po ako. At sa kabila ng mga kaganapan, binigyan niya ako ng katatagan. At ako'y patuloy niyang niyakap kung kaya ako'y patuloy na naririto sa kabila ng aking pagkukulang, lalo na nga po sa pagiging choir ko. Madalas po late na po akong dumarating. At yun po ay batid na batid ng Ama. Pagdating sa bahay, Martang-Marta po ako. Mas nauna po yung mga gawain sa bahay. At sadyang kay buti ng Ama, sa kabila ng lahat, hindi niya po ako pinabayaan. Pinahintulutan niya magkaroon ako ng karamdaman. At ilalapit ko sa mahal na Apo iyon. Sa mahal na Apo, ilalapit ko yun. Tatapikin niya lang yung balakang ko. At iinom po ako ng tubig. Nawawala na po. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang ibuti ng Diyos sa dakong ito. Siya po ay tunay buhay na buhay. At kailangan lang po natin talaga na tayo ay tumanggap ng buong katotohanan sa Kanya. Kumapit tayo ng buong katotohanan sa Kanya. Umasa tayo ng buong katotohanan sa Kanya. Amen po ba? At ngayon po, nais ko pong mag-alin ng papuring awit sa Kanya. Pasasalamat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makayanang kapagkaloob. Mahaling hiyak ni gintong niloob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makayanang makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin
ang tanging alay ko, nawa ay kamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong niloob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay kapitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa iyo, Ama. Maraming pong salamat. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang ganyan po ang Panginoon na kapag ang tao ginamit niya, walang kapahintulutan, walang pasubali, subalit sulong tupdin mo, ikaw siya ang gagabay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, magpagamit po tayo sa Kanyang banal na Espiritu at huwag sa mga hindi kaaya-ayang pandama o sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay sadyang hindi nga natin matatarok kung hindi natin mararamdaman ang Kanyang pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, tinatawagan ko bilang pang-apat na magbabahagi ang aming pong Mother of the House. Salamat, Ama. Salamat sa iyo. Sadyang walang katapusan na dapat kang papurihan at pasalamatan na sa dakong mong tipanan, sa dakong banal na ito, ikaw ay patuloy na lumuluwal sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katawan ng mahal na Apo Kunching, na sa amin ay nagbahagi ng katotohanan at walang makapipigil na sinuman. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, di ba marami na tayo, ano po? Kanina po kasi nung pumasok kami, sabi ko, pasok tayo doon, Nanay Myrna, walang laman yung kabilang gilid, ano po? Ito lang po yung ibinabahagi sa akin habang umaawit po si Bunso at si kapatid na Nene na ako'y nakapikit. Damandama ko po ang presensya ng banal na Espiritu na kung hinimay-himay niyo po yung lyric ng awit nila, sadyang walang dahilan para tumanggi ka sa Diyos. Amen po ba yun? Nasabi ko nga, ang dakong ito, kaiba ang kaloob sa atin ng mahal na Apo Kunching, na hindi mo maaaring itatwa kahit saan ka magtungo. Amen? Hindi po talaga. Kumbaga po sa isang gamit, may trademark na mula sa original. Buhay po ba ang Diyos? Patawad. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ano po? Subalit sabi nga ng ating Panginoon, kailangan natin ipaglaban yung Kanya. Amen? Sapagkat kung paano pong ibinahagi, kung naalala ni Nanay Myrna, na ikwento ko po sa kanila ni Mami Beth noon, last November, nang ipasilay po sa aking panaginip ng ating Panginoon ang pagbagsak ng mga demonyo sa apat na sulok ng daigdig. At di ba sabi ko nga, ayoko sa Kanya kahit sa isip pa lang. Bakit? Ang pangit niya.
May pula ang mata, kalbo, may buntot, walang damit. Ayoko sa kanya. May babaeng Diyos. Pero alam niyo po ba, habang inaayawan ko po siya noon, nakita niyo po, inusad po ako ng pagdalisay. Sumalit salamat sa Ama. May apo kong ching. Amen po ba yun? May babaeng Diyos. Sabi ko kanina, Ama, mayroon kang hindi pinaalala sa akin. Para sambitin ko po sa inyo, nakalimutan ko po ibahagi kaninang tanghali. At alam po ni kapatid na Pearl, siya po yung buhay na patotoo, na sa dakong ito, doon ko sinagot si God. May po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Way back 2006, January 3, kung andito po si Tita Pilar nung araw na yun, nabuhay pa po si Tita Erma, ako po ay unang salta sa dakong ito na humihingi pa ako ng senyales kung iiwanan ko na po yung mundo ng tao. Naka-short lang po ako hanggang dito. Naka-short lang po ako. At kasalukuyan po ang mahal na apo noon. Yan po ay yung maliit na altar. Tita Pilar, naalala niyo po, maliit na altar yan, si Tita Cecil. Pumasok po kami, nagmemensahe po ang banal na espiritu sa katawan ng mahal na apo Kunching, na ang naririnig kong salita sa kanya ay salita ng ating Panginoon. Nung mga pagkakataon na yun, ako'y mundong-mundo ng tao. Humihingi po ako ng senyales. At nung ibinigay na po niya yung kaukulan tungkol sa 4 na sulok ng daigdig, na ang sabi po niya, ito po binalik po sa akin habang umaawit po si Bunso, anak, mayroon kang hindi naalala. January 3 po yun eh. 3 Kings. Noon pa po yun yung sinasabi. Pag January 3, January 6, 3 Kings ang January 6, ano? Pero 3, sabi ng banal na espiritu, yun yung 3 Kings nung mga time po na yon. Alam niyo po, nung nagme-mensahe po ang banal na espiritu, sabi ko kay kapatid na Pearl sa labas, papasok ba ako tayo? Sabi niya, pumasok tayo. Sabi ko, naka-short lang ako eh. Kasi para po akong, wala po akong muang kung ano. Basta naka-short lang po ako noon, kung maalala po ng mahal na apo. Nung pumasok na po kami, pagkakita ko po sa kanya, naka-civilian lang po siya ng mga time na yon. Talaga pong nung dumatal at nasa tapat ko na, liwanag po ang aking nasaksihan, na hinayakap ko po siyang ganyan, na sabi ko, sasama na ako sa inyo, ayoko na dito sa mundo, sasama na ako sa inyo. Hanggang nabuwal po kaming dalawa, at si Tita Erma po ang nagkwento sa akin na pinaglapat po niya yung aming palad. Nung nakadipa po ang mahal na apo, at ako naman po yung nakadapa, pinag-abot po ang aming palad at pinaglapat. January 3 po yun, 2006. Kaya habang umaawit po si Bunso kanina at nasundan ni kapatid na Nene, ito po yung numunukal sa aking kaisipan na nais ko po ibahagi sa inyo. Bukod sa papurit pasasalamat na nais ibalik ang parangal sa ating Panginoon, na pinagkalooban po tayo ng isang apo Kunching na tumanggap, nagparaya, at tuwirang nagbata upang lahat tayo mabahaginan. Nais ko pong muli ilayon sa inyo sa unang taon na ito na unang buwan, yung salitang paninindigan. Paano ba ito makakamtan ang salitang paninindigan? Sabi ko nga kay Nanay Myrna, napakalaking sangkap ang karanasan mong nakaraan para sa panahon ngayon ng paglilingkod mo sa Diyos, kailangan mong lumaban. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Habang kanina pong tanghali ay nagbabahagi ang banal na espiritu sa katauhan nating mahal na apo Kunching, sadyang mararamdaman mo yung kababaan ng kalooban ng ating Ama, na sabi nga, ang akin pong napagnilay po doon, nais ipaunawa ng ating Panginoon, sa larangan po ng paglilingkod, labas ang personal na buhay natin, kung anong taglay natin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sumisigaw po ako kanina, Apo, mayaman din po ako eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mayaman po ako sa pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit po? Siyempre napakasarap po pag may mga kapatid po tayong may makakayanan na tumatalima sa ating Panginoon. Subalit mas masarap ipangalandakan, patawad po. Sapagkat sa amin pong kalagayan, lalo na po ako at ang mahal na apo, sadya pong maipagsisigawan namin na kami isinasadsad ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Wala kaming puhunan, kundi ang aming sarili lang. Amen? Wala kaming puhunan na anumang yaman, kundi ang maibibigay lang namin sa Diyos ay ang aming sarili.
na magpagamit sa Kanya. At salamat na kanina po, sabi ko nga kay Nanay Myrna, ito lang ang paninindigan na aking panghahawakan sa paglilingkod sa Diyos. Kung noon, hindi ko pa siya kilalang lubos at walang isang apo kunching na nangusap sa akin, naisadsad ako ng Ama na tumira sa institusyon na wala akong kamag-anak at nabuhay ang aking anak. Ngayon pa kaya, kilala ko ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? No turning back. Kaya, sabi ko, Ama, habang umaawit si Bunso kanina at si kapatid na Nene, damang-dama ko po, sabi ko, Ama, may paraan ka. At nang lumabas ako ng institusyon nga na yon, ibinigay sa akin si kapatid na Pearl na hiningi ko sa Diyos. Bigyan mo ako ng tao na hindi ako mapapariwara. Bigyan mo ako ng tao na bubuhay sa aming mag-ina. Bigyan mo ako ng tao na hindi ako masasadla sa kasamaan, sapagkat ayaw kong maganap sa akin ang mga sinabi sa akin ng tao. Buhay ang Diyos. Amen po ba yun? Kaya, ngayon pa ba, hindi ako uurong. Amen? Nasabi nga ng ating Panginoon, anak, ang labang ito ay laban para sa Kanya. Amen? Kaya, habang umuusad ang taon ng paglilingkod at ang katapatan ng ating mahal na Apo Kunching ay patuloy na inihandog niya sa ating Panginoon, kami po ay patuloy na andyan lang po sa tabi-tabi na hindi man tuwirang masilayan kung ano po yung kayang gawin, subalit ang aming pinangangalandakan, kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sabi ko nga, minsan sa pagbabahagi ko, nilalabanan ko ang espiritu sa aking katawan. Bakit? Ganito po kasi sobrang bait po ng espiritu Sobrang bait ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat alam na niyang wala ka. Subalit aatasan ka niya na ito yung gawin mo. Amen? Aatasan ka na ito yung gawin mo. Wala ka nga Tapos ito yung gagawin mo. Subalit hindi mo siya kayang tanggihan. Kahit anong ipit pa yan ang gawin mo, hindi mo pwedeng tanggihan. Kaya ang tanong ko sa Panginoon na ito, bakit yung binabahagi mo sa amin, hindi mo maibahagi sa lahat? Alam niyo po ang sagot ng Panginoon? Ibinabahagi ko sa lahat, anak. Subalit bingi sila dahil hindi pa rin nila kaya ibigay sa ang kanilang sarili. Buhay mo ba ang Diyos? Patawad po. Totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling. Kasi po, sa karanasan po namin, ayan ang mahal na Apo, ang mga alagad na nandyan, na nagbabata. Sa karanasan po, mag-iisang kapatid na Marisa, kaya ko po inihahandog sa inyo, yun po yung ipinangangalandakan namin na mayaman kami. Dahil, alam po namin na ang gumagamit po sa amin ay mayaman sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po na sabi ko nga, Ama, napakabait mo kasi. Sobrang bait mo. Kaya, naroon po yung kaukulan na sabi nga, hindi ko kayang gawin. Kaya na lahat ng gawin. Kayang lahat ng gawin. Bakit po? Ano pa nga kaya yung andyan na lahat sa'yo? Subalit, alam mo, ikaw mismo malalaman mo, andyan lahat sa'yo. Ikaw mismo, alam mo, hindi nababawasan yung sa'yo. Sapagkat, may ibang gumagawa para sa'yo. Amen po ba yun? Subalit, sabi nga ni kapatid na Pearl, sabi po niya kanina, kung ako lang pahihintulutan ng amang yumaman, truck na chocolate ang dadalhin ko sa dambana. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po. Sapagkat, amen? Amen po, mahal na Apo, patawad po. Ito po yung dinunukal sa akin. Hindi po kami nagmamayabang. Subalit, ang ating Panginoon ay makatotohanan Amen? Makatotohanan ng ating Ama. Sapagkat tinanong ko rin po yan sa Kanya, Ama, bakit po kaya yung mga naglilingkod na tuwirang nagbibigay, na kaukulan ng bukal sa puso, kapag nakita pa ng mga tao na parang hindi sila nagreklamo, ayaw na silang damhin. Amen? Kaya naman nila Okay naman sila Hindi po. Sapagkat sabi po ng Panginoon, walang ibang dadama sa inyo, kundi ang tumanggap din sa akin. Buhay pa ba ang Diyos? Opo. Opo talaga. Sapagkat, katotohanan po, kailangan ko pong ilabas.
At kung paano po tumutupad ang ating mahal na Apo ng buong katotohanan, patawad po, ano po? Sabi nga, kapag nagmithi ka na sa oras ng nakipag-yes I do ka kay God, at halimbawa humanap siya ng iba, ikaw ba na nagmahal ng totoo sa Kanya, ipapaubaya mo siya? Hindi, di ba? Magiging daan na po yun ang kaukulan na gawin mo sa salita, gagawin ko naman sa gawa. Kaya, ang pakikipag-yes I do ko po kay God, kahit hindi niya maibigay ng kabuuan na puspos ng yaman na material, anuman ang kaukulan na gusto niya ipatupad sa aming buhay, alam ko na hindi siya kumukurap na kami minamasdan. Amen? Sapagkat alam po niya ang bawat minuto nagaganap. Kaya binibigyan po niya ng kaukulan para makasadsad. So ibig sabihin, napakasarap po pala. May thrill po kasi yung pagdalisay eh. Yung pinahintulutan ng Ama na kailangan dalisayin ka, may thrill po yun. Sapagkat doon po talaga mararamdaman kung gaano kamahal at katapat ang minahal mong Diyos na totoo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi mahirap din po yung pag kailangan mo, andyan na kaagad. Pag kailangan, andyan na kaagad. Mainam yung naghahanap ka talaga. Amen? Sapagkat sa paghahanap mo, na akala mo yun lang hanapin mo, may matatagpuan ka pang iba na ibinibigay pa pala sa'yo ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kaya sa buhay po namin ngayon, sabi ko nga sa mahal na Apo, mahal na mahal po namin kayo. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Sapagkat, iba po, pagyamanin niyo po ang bahagi ng Diyos sa inyo po, sa puso niyo. Maging sa tinig, sa pagluwalang salita, at marami pang bagay, magpapakilala ang Diyos kung sino siya. Amen? Kaya kung ito ang magiging paninindigan mo, kung paano siyang tinanggap mo mula sa una hanggang wakas, na sabi ko nga, nasambit nga po kaninang tanghali na para magkakapatid na sabi nga ni Apo Liway, malayo man at nakapag-asawa sa andako, kaya doon sila maaring ganun po. Sa akin po mahal na Apo, ito po kasing lugar na ito hindi lugar ito na misyonan lang eh. Tipanan po kasi ito ng Diyos eh. Amen? Sapagkat kung ang pagkukuhanan lang po ng kaukulang base ay magkakapatid ay nalayo at sa isang pinagmulan ay dadalawin lang, ay hindi na rin ako pupunta dito. Pwede naman din po ako sa amin. Amen? Subalit sabi ng Panginoon, itong dakong ito'y tipanan eh. Amen? Tipanan ng dakong ito na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na ginamit ng ating Panginoon para mahirang kami mga alagad. Patawad po. Hindi po kasi, kasi hindi maaari na ang maglilingkod. Siya po yung magtatalaga ng time niya para sa Diyos. Alam ko po, binibigay ng Diyos yung time para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, wala po ako sinasalangsang. Nais ko lang pong ibahagi po sa inyo bilang kaukulang mother of the house na sabi ko nga, ang gampanin namin hanggang ulo, lagpas na. Subalit, naroon po yung kaukulang kailangan namin mapuspos araw-araw. Sapagkat kung hindi po kami mapupuspos araw-araw, isip at puso, hindi po kami makakatupad. Ngayon din po, sasabihin ko po sa Ama na hindi ako makakatupad sa Kanya. Subalit salamat sa Ama, sapagkat dahil sa pagsuko sa Kanya, pinagagamit mo lang ang katawan, itinuturan niya yung dapat, sapagkat hindi niya ipagkakait yung oras para sa Kanya. Amen? Hindi niya ipagkakait. At hindi ka magkakaroon ng dahilan para sa Kanya. Amen? Kaya, ang dakong ito, na timpanan ng ating Panginoon, ayoko siyang indyanin. Amen? Sapagkat bawat araw, mayroon siyang inihasik na bago. Bawat araw, mayroon siyang itinuturo na bago. At malinaw na tinura ng Kristo, kung magbabalik lang siyang muli bilang tao, anong sinabi po niya?
Magbata kayo na makinig sa aking mga aral habang ako'y kasama nyo. Amen? So, ibig sabihin, sa panahon ng Espiritu, malinaw nung yung aral na yon na habang buhay ang kinalugdan, patawad, makikinig pa rin po kami sapagkat hindi namin kaya na mangaral ng ang alam lang namin ay doon sa, kumbaga sa vocational, 2 years lang. Amen? Kaya patuloy po kami nagbabata. Kaya ko po ibinahagi ito sa inyo, hindi upang lituhin kayo. Walang dapat malito. Kundi kung ano po yung paninindigan nyo sa puso nyo, yung pinadama ni God, may iniiwanan po bawat isa sa atin. Kung ano yung trademark niya sa inyo. Yun po, makikita nyo po yun sa totoong pinagmulan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, marami pong magaganap. Hindi man sa dako ito, subalit saan dako ka man tumungo, ang ama'y nakamasid, ang ama ay maibibigay, ang ama ay patuloy nagmimithi na wag mo siya ipagpalit kanino man. Kaya, mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo, paninindigan. Paninindigan. Kung paano po kayong tumanggap sa Diyos, ipakita po natin sa gawa. Mahal na mahal ko po kayo. Muli, magandang umaga po sa gabi ito. Maraming salamat po, Mother. Buhay po ba ang Diyos? Inaantok na po ba kayo? Mga kapatid, yamang rin lamang nandito tayo. Huwag natin sayangin o huwag natin papasukin ang anuman na pumapasok na hindi maganda. Subalit tandaan po natin na ang Diyos ay buhay sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba doon? Magsitayo po tayong lahat, awitin ng panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon.